Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday sa iyo kaagapay. Ang bilis ng araw, purihin natin ang Panginoon dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng napakaraming challenges, mga pagsubok na pinagdadaanan ng ating buhay. Bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw sa ating mga churches, magandang tayo po muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pananalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganun din sa 702 DZS app. Nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, kaagapay. Simulan natin ang ating programa sa pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami po ay nagpupuri sa inyo, dinadakila at niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga biyaya, pagpapala na aming natatanggap sa araw-araw ng aming mga buhay, maging sa kagalingan, Panginoon, na iginagawad nyo sa amin sa mga panahong kami ay mayroong karamdaman at may mabigat na pakiramdam sa aming physical na katawan. Panginoon, maraming salamat sa laging pagsama, paggabay at pag-encourage sa amin, Panginoon, mula sa mga nararanasan naming mga trials, challenges ng buhay. Kami at ang aming pamilya, lagi kang naroroon sa amin. Kayo ang aming kalakasan, pundasyon at nagdudulot ng kapayapaan sa aming mga buhay. Maraming salamat po at sa mga oras pong ito patuloy kaming lumalapit sa inyo nang may kapakumbabaan. Naway lagi nyo kaming makita na nagtitiwala sa inyo at patuloy na linisin kami sa aming mga karumihan upang sa aming pagdulog kami ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Panginoon, ang bawat kaagapay namin, anuman ang kanilang sitwasyon sa buhay ngayon, kayo ang maging kalakasan naming lahat. Kayo ang maging tagapagpagaling at provider ng bawat pamilya. Panginoon, maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito. Mabigyan kayo ng kapurihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta na po kayo kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs sa mga oras na ito, ipadala nyo po sa amin. I-comment nyo na yan sa ibaba at masaya po kami rito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman kaagapay na may katugunan na ang inyong mga panalangin kahilingan mula nung mga nakaraan, ay ishare din sa amin para sama-sama nating pasalamatan ang kabutihan ng ating Panginoon sa buhay natin. At kaagapay, kung mayroong mga mensahe na hindi na namin mabasa, umasa kayo na sa aming mga personal prayer and devotion, dadalhin namin yan, ipagpay-pray namin at ipagkatiwala natin sa Panginoon sa Kanyang perpektong katugunan
sa ating mga panalangin. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, samahan mo muli ako, kaagapay. Pagbulay-bulayan natin ito. Ayon sa Pilipos Kabanatang 2 sa mga talatang 12 at 13. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Alam mo kaagapay, kapag ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng kalayaan, hindi niya tayo iiwanang talunan, bigo at nagugulumihanan. Ipagkakaloob niya ang banal na espiritu sa atin bilang tagapag-alaga at mga aliw. Ang banal na espiritu ay may bunga na nagpo-produce ng pag-ibig, kapayapaan, kapakumbabaan, pagpipigil sa sarili, at iba pa. Sa makatuwid, kapag pinagkalooban tayo ng Diyos ng kalayaan at ang kanyang espiritu ay nasa atin, ang mga magagandang bagay na ito ay susunod sa atin. Ito ay mga bunga ng pagkilos ng banal na espiritu at hindi mula sa ating mga gawa. Malaki ang pagkakaiba ng buhay na mayroon kang totoong kalayaan sa iyong kalooban kumpara sa buhay na sinusubukan mong kontrolin ito sa pamamagitan ng sarili mong pagkilos lamang. Kaagapay, kapag may human effort, nabibigatan ka lang at may labanan sa loob mo. Halimbawa na lamang, madalas nagpapanggap kang nakalimutan mo na ang taong nakasakit sa iyo o kinaiinisan mo dahil dalubhasa kang magpanggap. Subalit kapag nakasalubong mo ito o nakita mo na siya, hindi ka mapakali at kumukulo ang dugo mo. Pabalik-balik ang inis at galit mo sa kanya at pasumpong-sumpong na minsan sasabihin mong okay na pero ang totoo hindi pa. Kagapay, unawain mo itong pagsasalin tulad na ito. Kung pabalik-balik ang lagnat mo, sakit ng ulo mo, o anumang parte ng iyong katawan, magpatingin ka na sa doktor. Baka may nakatagong sakit na mas malala pa kaysa sa inaakala mo. Alam mo, ang pabalik-balik na sakit ay mga simptomas lamang yan ng mas malalang karamdaman. Ganon din sa ipapahayag mong kalayaan. Pakinggan mo to kaagapay. Kung ang pagiging mapagmataas, pagiging mainggitin, pagiging siloso o silosa, maruming pag-iisip, mapanirang puri, insecurity, bitterness, rebellion, offense, at iba pa, ay pabalik-balik, baka hindi na ito kahinaan at hindi na ibang tao ang may diferensya. Suriing mabuti ang sarili, baka hindi kalayaan ang sumasa iyo. At huwag idahilan na baka kahinaan mo lang iyan. All you need is freedom, a genuine freedom. Kaya nga ang Panginoon ay may mabuting balita sa ating lahat tungkol sa kalayaang tinutukoy niya. Ang sabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Huwag mong kalilimutan kaagapay, kalooban ng Diyos ang ikaw ay lumaya. Lumaya sa lahat ng kabigatan sa buhay mo. Maaring alipin ka ng kahirapan sa iyong pinansyal na kalagayan. Maaring alipin ka ng karamdaman sa iyong pisikal na katawan. Maaring alipin ka ng kabiguan. Wala kang kapahingaan at kapayapaan. Maaari ring alipin ka ng iyong sariling kahinaan at tila bagang napakahirap mong paglabanan at pagtagumpayan ito. At ang pinakamahirap sa lahat kaagapay ay maaaring alipin ka ng kadiliman o ng kasalanan. Subalit may magandang balita ako sa iyo. Laging may paraan ang Diyos sa anumang pinagdadaanan natin at anumang sitwasyon ng ating buhay. At nais niyang maranasan mo ngayon ang kanyang kaparaanan na inihahanda niya sa bawat isang maniniwala at mananampalataya sa kanya. Isang kaparaanan na hindi kayang gawin ng tao, subalit
kaya ng Diyos. Nais ng Diyos na maranasan mo ngayon ang tunay na kalayaan o genuine freedom sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Maaari ka magpakumbaba at lumapit sa Diyos na nagsasabing, Panginoon, ang aking buhay ay matagal nang nakararanas ng kabigatan na tila bagang ako'y hindi malaya. Na sa aking sariling kaparaanan ay binibigyan ko ito ng lunas, subalit ako'y laging bigo. Sa oras na ito, Panginoon, ako ay umaamin na wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Sinubukan ko na lahat, Panginoon, subalit tila bagang ako'y lalong napapalayo sa inyong kalooban at lalong nagiging bilanggo ng kasalanan. Panginoong Hesus, aking isinusuko na lahat sa inyo. Pangunahan niyo po ako, pagharian niyo po ako, binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan ko po kayong pumasok. Tinatanggap ko po kayo upang aking maging Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa araw na ito, ang kalooban niyo na po ang aking susundin. Tulungan niyo po ako, Panginoong Hesus. Amen. Sa Diyos ang papuri. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga ipinadalang panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Tayo ay manalangin. Muli kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon, nagtitiwala at naniniwalang ang katugunan ninyo ay laging napapanahon, perpekto para sa amin. Nilalapit namin sa oras pong ito si Merlin Nicolas Hinares, Panginoon. Ang aming panalangin ay patuloy na gumawa kayo ng miracle, Panginoon, at gumaling po ang bukol sa liig ng aming kapatid na ito. Amin din nilalapit sa inyo si Debbie Alonte, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay financial provision at good health para sa kanyang buong pamilya. Patuloy din namin pinagpipray si Josephine Gonzalez, Panginoon. Ang panalangin niya ay para sa kanyang husband na si June Gonzalez, complete healing from mild stroke, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Ang kagalingan ay maranasan ng aming kapatid na ito. Ganon din si JP. Ang kanyang panalangin ay blessings sa kanyang business at magkaroon siya ng maraming customers, Panginoon. Inilalapit ko rin sa inyo sa panalangin, Panginoon, ang aming kapatid na si Leonida Rubio, Panginoon, na marilis na po ang work permit ni Sunny Rubio sa Italy, Panginoon, at ang work para kay Hope Rubio, Panginoon. Lord, ingatan niyo sila, kayo po magkaloob ng kanilang pangangailangan, lalo na sa mga papeles na ito na kanilang kailangan sa kanilang pagtatrabaho. Lord, inilalapit din namin sa panalangin si Joe DC, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay pag-iingat at gabay sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din si Welma Landicho, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para kay Lani Di Mayuga. Siya po ay nanganak at CS po ito. Lord, ang aming panalangin ay kayo pa mag-provide ng kanilang pangangailangan at magandang kalusugan para sa kanyang magiging anak, Panginoon. Lord, kayo, Diyos, ang patuloy na magkaloob at mag-supply ng kanilang pangangailangan. Lord, pinagpipray din namin si E.T. Gauna, Panginoon. Ng kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na si Rafi, healing at anuman ang sitwasyon ng kanyang physical health sa oras na ito, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Nagpipray din namin si Jay, blessing at provision ni Lord sa pinaplano po nilang business. Ganoon din si Joseph Estacio, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay makahanap na ng malilipatang bahay ang kanyang anak. At kayo po, Diyos, ang patuloy po na magbibigay sa kanila ng kanilang mga
panalangin kahilingan at magpo-provide ninyo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Patuloy namin nilalapit sa oras na ito si Sister Ginaline Cariaga dyan po sa Hong Kong. Anuman ang sitwasyon ng kanyang physical health, Lord, kaugnayin niyo po siya. Walang imposible sa inyo. Ang anumang karamdaman, Panginoon, ay gagaling sa pamamagitan ng mga latay ng aming Panginoong Hesus. Lord, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin at hindi kayang mabigyan ng solusyon, Panginoon, dahil alam namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain niyo, Sister Ginaline Cariaga. Ganon din ang aming mga kapatid, o Diyos, na patuloy na nagtitiwala sa inyo. Si Sister Rose Santos, pagpalain niyo po ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Sister Jenna Santos, Panginoon, ganon din ang kanyang pamilya. Anuman ang sitwasyon ng kanilang pinagdadaanan, i-bless niyo po sila. Pinagpipray din namin, Sister Clarita Manyalak. Pagpalain niyo ang buong Manyalak family. At si Ismaela Serrano, Panginoon, anuman ang kanilang mga panalangin, alam namin na ipagkakaloob niyo po ito mula sa inyong mapagpalang kamay. Pinagpipray din namin Sister Amelia Kasupan, Panginoon, ang blessing ninyo sa buong Kasupan family, at ganun din si Adelaida Duya, Panginoon, i-bless niyo po siya at ang kanyang buong pamilya. Si Sisu Kasupan, Panginoon, Lord, pagpalain niyo po siya at walang anumang bagay na hindi niyo kayang ayusin at hindi niyo kayang i-provide. Panginoon, lahat po ay walang imposible sa inyo. Kaya niyo po silang kaugnayin sa kanilang pangangailangan. Nagpipray din namin si Maricar Serrano, Panginoon, patuloy niyo silang abutin, ingatan, gabayan sa kanilang buhay. Ganon din si Hobita Guevara, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay, paglilingkod bilang mananampalataya sa inyong ubasan. Pinagpipray din namin si Alvin Manyalak. Lord, abutin niyo siya at lahat ng concern sa kanyang buhay, Lord. Alam namin na maayos ito at kayo, Diyos, ang panggagalingan ng kaayusan at kapayapaan, Panginoon. Patuloy ko rin pong itinataas sa panalangin sa inyo ang aming kamanggagawang Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Ganon din ang kanyang anak na si Brother Engineer Romar David na nasa barko ngayon na nagtatrabaho. Patuloy nyo silang ingatan, gabayan at samahan sa lahat ng pagkakataon. Ipinagpipray ko rin, Panginoon, sa oras pong ito ang aming mga kapatid na si Brother Edwin and the Sister She, Panginoon, ang kanilang kahilingan na pagkalooban nyo sila ng baby, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Abutin nyo sila sa kanilang kalagayan. Lord, wala pong mahirap sa inyo, kaya naman kami laging nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Pinagpepray ko rin sa oras na ito si Reverend Tostino Carion, Panginoon, sa kanyang sitwasyon, sa kanyang physical health. Lord, walang mahirap sa inyo. Pagagalingin niyo po ang aming kamanggagawang ito sa lalong madaling panahon ayon sa inyong banal na kalooban. Patuloy ko itinataas ang aming mga kapatid, Panginoon, ang aming kamanggagawa, si Sir Nolito Miranda at ang buong Miranda family, kasamang kanyang may bahay, si Sister Marilyn Miranda. Lord, kayo po ang maitaas sa kanilang buhay paglilingkod. Maraming salamat at patuloy nyo silang ginagamit bilang daluyan ng inyong pagpapala, lalo na sa inyong mga gawain, Panginoon. Pagpalain nyo po sila. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Brother Epifanio Salvador. Panginoon, maraming salamat sa aming kapatid na ito na laging nakasubaybay, laging nakasuporta sa inyong gawain. Ingatan niyo po ang kanyang buhay. Lagi niyo siyang samahan sa lahat ng pagkakataon ng kanyang buhay. Pinagpe-pray ko rin si Sister Evelyn Tagud, Panginoon, at ang buong Tagud family. Kayo po ang patuloy na maging kalakasan nila at guide nila sa lahat ng direksyon, sa lahat ng plano na kanilang gagawin. Ikaw ang kasama at magbigay ng karunungan sa kanila. Lord, dalangin din namin ang patuloy na pag-iingat ninyo sa Tutel family, kina Sister Ana Victoria Tutel
ang kanyang buong pamilya, ang buong total family sa ibang bansa, Panginoon. Huwag niyo silang pabayaan at laging maranasan nila ang inyong pagsama at biyaya, Panginoon, sa kanilang buhay. Patuloy din na pinagpe-pray ko, Panginoon, aking mga kamanggagawa na sina Pastor Reverend Rina Carion, Panginoon, ng Jesus Saves Ministries Incorporated. Patuloy na ingatan niyo siya sa kanyang buhay paglilingkod kasama ang buong Carion family. Ganon din si Sister Cora Salitico, Panginoon. Hayaan niyo na lagi niyang maranasan ang inyong pagsama, kapayapaan at pag-ibig, Panginoon, na mula sa inyo. Maraming salamat po at alam namin na hindi kayo nagpapabaya at lagi niyo pong tinutugon ang aming mga panalangin. Ganon din ang aming kamanggagawang Pastor Jose Tulios. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay, paglilingkod na laging kayo nagbibigay ng karunungan, Panginoon, sa aming kapatid na ito. Sa kanyang buhay, paglilingkod. Pinagpe-pray ko rin sa inyo ang mag-asawang Pastor Benji and Pastora Christian Arsiaga, Panginoon, dyan po sa Australia. Panginoon, pagpalain niyo po ang kanilang church, CCMC family, at alam namin na kayo, Diyos, ang laging nagbibigay ng karunungan, provision at proteksyon para sa kanilang paglilingkod at sa kanilang buong pamilya. Panginoon, maraming salamat din po sa patuloy ninyong pagbibigay ng karunungan, provision, kalakasan, Panginoon, sa ipinagkaloob ninyo na mga talento, Panginoon, sa inyong mga lingkod, sa inyong ubasan, Panginoon, upang matugunan ang pangangailangan ng inyong bayan, ng inyong mga anak, Panginoon. Salamat po sa mga pastor na nagbigay ng kanilang buhay para sa inyong gawain. Lord, hindi po nasasayang ang bawat pagtitiis, ang bawat paglilingkod, sapagkat kayo ang Diyos na patuloy na nakakaalam ng lahat ng bagay. Wala pong nalilingid sa inyo. Ang pagpapala ninyo at pag-iingat ang patuloy pong maranasan ng aming mga kamanggagawang pastor sa anumang dako ng mundo. Sila naroroon. Patuloy nyo silang ingatan, pagpalain kasama ng kanilang pamilya. Patuloy din namin dinudulog sa inyo ang kalagayan ng aming bansa. Panginoon, walang mahirap sa inyo. Ano man ang sitwasyon na ito, alam namin na sa inyong perpektong kapanahunan, mananaig, Panginoon, ang kabutihan, at alam namin na hindi rin magtatagumpay ang kasamaan sa aming bayan, Panginoon. Maitaas kayo, mapapurihan kayo sa buhay namin. Lord, maraming salamat po sa katugunan ng bawat panalangin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapanana. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. O kay sarap